Magandang araw po ulit mga kapatid ko. Ako nga pala si Brother Lito. Sa pagkakataong ito, nais ko pong muling bakbakan ng mga pastor. Pero huwag niyong isipin na ginawa ko ito dahil galit ako sa mga pastor. Mahal ko ang lahat ng pastor. Hindi ko lang gusto ang ginagawa nila dahil sila ang dahilan kung bakit ang pagpapala ng ating Panginoon hindi makarating sa Pilipinas. Hindi dahil sa hindi ko mahal ang mga pastor. Mula na ako'y mag-Istanbul at bumalik ulit sa Panginoon, natutunan ko ng mahalin ang mga pastor. Pastor ang dahilan ng pagka-Istanbul ko. Pero nung tumayo ko, natutunan ko ng mahalin ang lahat ng pastor. Hindi ko gustong saktan ang loob ng mga pastor, pero kailangan nila ito. Sapagkat ayaw ko na sila gagamitin ni Satanas para ang pagpapala sa ating bansa ay hindi makakarating. Tanging panalangin ng mga pastor ang hinihintay ng Panginoon. Pero batid natin na lahat ng pastor sa Pilipinas ay nananalangin. Noong mga nakaraang taon, araw-gabi may nananalangin. Palit-palitan, may madaling araw, may gabi. Yung tinatawag ni Cindy Jacobs na national fasting from north to south, east and west, nangyari na po yun. Pero bakit nagpapasting mga pastor, nagpe-pray, bakit hindi naman tinutugon ng Panginoon? Sa halip na biyaya ng Panginoon ang darating sa Pilipinas, COVID pa ang dumating. Sinabi ng 2 Chronicles, "If my people shall humble themselves and pray, I will hear from heaven and heal their land." Lahat naman ng mga pastor sa Pilipinas nagpe-pray. Bakit ganon? Hindi dinirinig ng Panginoon ang ating panalangin. Ang panalangin ng mga pastor. Kaya gusto kong bakbakan itong mga pastor dahil itong mga pastor ang dahilan. Kapag ang ituturo nila sa kapwa nila ay pag-ibig din ang matutunan ng mga member. Kapag ang ituturo nila ay pagkamuhi din. Kapag ang ituturo nila ay kasamaan din ang matutunan. Kapag ang ituturo ay kabutihan din. At nakikita ko na sila ay ginagawa ni Satanas na parang balde na nilalagyan ng sabitan at binibitbit ni Satanas kung saan gusto. Walang alam nito mga pastor, pero kailangan maintindihan nila ito. Dahil gusto kong pagpalain ng Panginoon ng ating bansa. Noong sumabog ang bulkan ng Mount Pinatubo at pagkatapos lumindol ng malakas at pumatay ng maraming libong Pilipino dito sa atin noong 1991 yata yun. Lumindol ng malakas nang sumilip ako sa bintana, nagsasayawan ang mga poste, ang mga kable ng kuryente, parang nagduduyan. Bigla kong naalala ang sinabi sa Old Testament na kapag dumating si Yahweh sa mundong ibabaw, nanginginig ang mga bundok, nangangatal ang mga bundok, nagsasayawan ang mga punong kahoy. Kaya nanalangin ako sa Panginoon nung panahong kasagsagan ng lindol. Sinabi ko sa Panginoon, kung gayon Panginoon, kaya nanginginig ang lupa ng Pilipinas, dumating ka pala. Pero bakit, Panginoon, parang gusto mo kaming pagsisipain? Bakit galit na galit ka sa amin? Sinabi ko sa Panginoon na gusto ko lagi kang dadalaw sa aming bansa, Panginoon. Pero huwag naman yung galit na galit ka. Ang gusto kong dumalaw ka sa Pilipinas. Tulad ng isang magulang na dumating at naghihiyawan sa tuwa ang mga anak, nagsisipag sa lubungan. Hindi ganitong pagsisipain mo kami. Dumating ang mga propesya ni Jacobs, Cindy Jacobs. Pinopropesya na ang Pilipinas ay pagpapalain. Dadalaw ang Panginoon sa Pilipinas. Naalala ko yung prayer ko na sabi ko, gusto ko Panginoon lagi kang dadalaw sa Pilipinas. Pero hindi yung
pagdating mo dito ay para mo kami pinagsisipa o pagsisipain mo kami. Ang gusto ko, darating ka na may dalang pasalubong sa amin. Tulad ng isang magulang, pag dumating ang mga anak, nagsasalubungan, naghihiyawan sa tuwa ang mga anak. Yan ang gusto ko, Panginoon. Tuwang-tuwa ako doon sa propesya ni Cindy Jacob, sapagkat akala ko yun na yun ang prayer ko. Ang sabi pa ni Jacob, magkakaroon ng national prayer and fasting sa Pilipinas. From north to south, east and west, tuwang-tuwa ako noon. Nung nangyari dito, bagong upo noon si Pangulong Duterte. Ang mga pastor nagpipre buong Pilipinas. May pumunta pa dito ang pastor na galing ng North Korea. Tinuturuan na mag-prayer and fasting ang mga Pilipino. Madalas sumasama sa pangmadaling araw na prayer ang asawa ko noon. Ang tagal, mga 1 taon yata yun. Tuwang-tuwa ako. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Imbis pagpapalang ipadala ng Panginoon dito, COVID ang pinapadala. Matagal ko nang alam ang dahilan kung bakit ang hindi madala-dala dito ang pagpapala ng Panginoon. Dahil ang mga panalangin ng mga pastor, ng mga ordinaryong member, pati kasama na rin ang panalangin ko, ayaw dalhin ng mga anghel sa langit at iharap sa Panginoon. Ang sabi ng pahayag 8:3 hanggang 4, nilalagay ng mga anghel sa mangkok ang mga panalangin ng mga banal, dinadala sa harapan ng Diyos. Pero wala silang kinukuhang panalangin, pati panalangin ko ayaw rin nilang dalhin doon. Panahon na upang ihayag ko ang dahilan kung bakit hindi dinadala ng mga anghel ang panalangin ng mga pastor. Panalangin natin, kasama ako, panalangin ng mga ordinaryong mga Christian. Ang iba ay sinisisi sa ibang relihiyon, isisisi sa Katoliko. Hindi ganon. Ang sabi ng 2 Chronicles, kung ang aking bayan na hinirang ay magpakumbaba, manalangin. Yan ang gusto kong talakayin ngayon. Dahil sa sinabi ng 2 Chronicles, kung ang aking bayan na pinili ay magpakumbaba, manalangin, didingkin ko ang kanilang panalangin at pagkatapos, pagagalingin ko ang kanilang lupay. Hindi natin pwedeng isisi sa mga Katoliko yan. Sa mga Muslim, hindi. Sa mga relihiyon ni Soriano, ni Kibuloy, hindi natin pwedeng isisi yan doon. Sa relihiyon ng mga Jehovah's Witness at mga iglesia ni Cristo, hindi natin pwedeng isisi yan doon. Ngayon malalaman ninyo kung kanino natin dapat isisi. Isa lang ang tanong ko, nanalangin nga ba ang mga pastor sa buong Pilipinas? Oo, nanalangin. Bukod doon sa pananalangin dyan sa loob ng church, kapag may service, mayroon silang panalangin na talagang yung tinatawag na programa na noong panahon bago pang naupo si Pangulong Duterte. Manalangin ang buong Pilipinas, palit-palitan yon, salit-salitan. Kung gusto mo pang gabi, kung gusto mo pang umaga. Pero, ang tanong ko, bakit nga ba hindi dinadala ng mga anghel sa langit ang panalangin natin? Kasama na po yung panalangin ko doon. Huwag kayong magalit sa aking sasabihin dahil sasabihin ko ang totoo. Kung bakit hindi tinadala ng mga anghel sa langit ang panalangin natin, tama kayo. Nananalangin nga tayong lahat. Pinangungunahan tayo ng mga pastor sa buong Pilipinas.
Ang sabi ng Panginoon, if my people shall humble themselves and pray. Ginanap natin ang panalangin na inutos ng 2 Chronicle, panalangin. Pero ang tanong ko, mayroon bang humbleness ang mga pastor? Itong nakikita kong pagkukulang ng mga pastor, yung humbleness. Dahil mga pastor, kadalasan mga pastor ngayon, pasimuno ng pagkamuhi. Pag nag-preach sila sa kanilang mga kongregasyon, sisiraan ng iba. Imbis na ibigin ng kaaway, lumilikha ng pagkamuhi. Pangungunahan ng mga pastor ang mga member nila sa pagkamuhi. Minsan napunta ako ng Cavite, wala sila. Na-meet ko yung isang Christian doon. Walang ibang ipinangaral sa akin kundi ang apostol nila. Imbis si Kristo ang apostol nila. Wala nang bukang bibig kundi apostol, apostol, apostol. Ang karangalan ni Kristo na wala. Tinangay niya ng apostol nila. Dahil sasabihin ng apostol nila, sila daw ang tama dahil sila daw ay may apostol. Anong mangyari doon sa mga walang apostol? Hindi daw totoo yun. Imbis na turuan na magmahal, tinuruan na mamuhi, magalit o mawalaan ng gana. Tinanong ko yung isa. Ang sabi ni Kristo, ang kanyang iglesia ay 7. Hindi isa. Hindi yung inyo. Hindi yung inyo lang. 7. Nasaan doon sa 7 iglesia na sinabi ng Panginoon na ang aking iglesia ay may apostol? Basahin niyo sa Revelation chapter 2 hanggang 3. Nandun ang 7 iglesia ng Panginoon. Mayroon ba sinabi si Kristo doon na ang iglesia niya ay mayroong apostolan? Mayroon bang isang iglesia doon sa 7 na sinasabi ni Kristo na ito ang tama sa aking iglesia dahil may apostol ito? Nagkaroon ako ng anak sa Panginoon. Inaakay ko siya papunta sa GIL. Lagi kaming nag-church, linggo-linggo. Hanggang nakilala niya ang Panginoon at makatanggap ng kapatawaran, kaligtasan. Nung siya magtapos ng college, nagtrabaho siya sa Cubao. Napasama siya doon sa nakilala niyang Christian papuntang Marikina. May apostol din doon. Yun daw ang tama dahil may apostol daw. Ayaw na akong kilanlin, ayaw na kilanlin ang GIL. Tinaboy ako na parang hangin na naglahong parang bula. Kung totoo itong pinangangaral ninyong mga apostol, kung totoo apostol kayo ni Kristo, bakit hindi pag-ibig ang tinuturo ninyo? Bakit pagkamuhi? Hinahamon ko kayo mga apostol. Manalangin kayo sa Panginoon, magtuwad-tuwad kayo dyan. Titingnan ko kung dalhin ng mga anghel sa langit ang panalangin ninyo. Imbis turuan ninyo ang inyong mga member na magmahal. Tinuturuan ninyo ng pagkamuhi sa ibang Christian. Yan ang sinasabi ko na mga pastor na halip na magdadala ng pag-ibig sa kapwa, nagdadala ng pagkamuhi. Gusto ninyong pagpalain kayo ng Panginoon? Ganyan ang mga ugali ninyo. Kung totoong apostol kayo ni Kristo, turuan ninyo ang inyong mga member na ibigin ng ibang Kristiyano, ang ibang born again dahil iglesia din sila ng Panginoon. 7 ang iglesia ng Panginoon, hindi isa. Sasabihin mo apostol, mga apostol, mayroon daw silang apostol, sila lang daw ang tama. Kung gano'n, hindi ko makita sa 7 iglesia ang inyong iglesia.
Hindi kayo kabilang sa Iglesia ni Cristo kung ganon. Dahil hindi ko makita doon sa Iglesia ni Cristo na mayroong apostol, mayroong bulaang apostol. Yung bulaang apostol, katulad ng ginagawa ninyo, nilalason ninyo ang mga member ng ibang church para dyan na sa inyo magka-church. Anong kaibahan ninyo sa mga bulang apostol ng panahon ni Kristo, ani Apostol Pablo? Sisira ng mga apostol ang mga anak ni Pablo sa Panginoon pagkatapos turuan mamuhi kay Pablo. At yan din ang ginagawa ninyo. Pumunta naman ako sa Juanes. Nung ma-Istanbul ako, wala na akong ginawa kundi magpaikot-ikot sa iba't ibang church sa buong Metro Manila. Nakakarating ako ng Alabang, nakatira ako ng Caloocan. Kung saan-saan. Naghahanap ako ng church na perpekto. Na-Istanbul ako sa pastora ko. Wala ako matagpuan perfect na church. Laging mayroong masusungit ang mga ugali. Tinanong ko ang Panginoon, bakit po wala akong matagpuan perfect na church? Nagpaikot-ikot ako sa buong Metro Manila. Ang sagot ng Panginoon, wala kang makitang perfecto na church. Ang sabi ng Panginoon, ako ang perfecto, tumingin ka sa akin, huwag yan sa church. Nung ako'y humawak ng church, nung buhay pa ako, mayroon ding Judas. At yung espiritu ni Judas na yan, nandyan din yan sa mga church ninyo, kahit saan. Makakita ka ng masusungit dyan, mga masamang ugali, mahilig mamansin, at ang tinitingnan yung kasalanan ng iba, yan yung mga lahi ni Judas, yan yung mga espiritu ni Judas na sumasa kanila. Na-Istanbul ako dahil sa mga kasungitan ng mga pastora namin dati at mga kasama niyang pastor. Hinahatulan ako na ako hindi karapat-dapat sa Panginoon mangaral. Wala akong lisensya. Ngayon mga apostol, iiwan ko kayo. Baka isipin ninyo na kayo lang ang tinutuligsa ko. Pupunta tayo sa Juanes. Alam mo, pag nagtanong kayo dyan sa mga apostol kung paano kayo maligtas, sasabihin ng mga apostol sa inyo, manalig kayo sa Panginoon, manampalataya kayo kay Kristo. Tama lahat yon, tama, walang masama doon. Pupunta kayo sa Juanes, tatanungin mo kung paano maligtas, sasabihin, manalig ka sa Panginoon, manampalataya ka sa Panginoon. Tama rin yun, walang mali. Pupunta ka sa mga Trinitarian, sasabihin, hindi yung Trinitarian na Katoliko, hindi yung Katoliko, Trinitarian din yan, walang alam sa kaligtasan yan. Yung katulad nila, Brother Eddie, katulad ng mga evangelical, mga Trinitarian yan, at iba pang mga Paul Gospel. Tanungin mo kung paano maligtas ang tao, sasabihin sa inyo, manalig sa Panginoon, manampalataya. Tama lahat yun, tanggapin si Kristo, tama din yun. Ganon din ang evangelical, ganon din ang mga Methodist. Tama lahat yun. Kasi yan ang totoong Iglesia ni Kristo. Yung nagsasabi na ang kaligtasan ay makukuha mo sa pananalig kay Kristo. Lahat yun ay tama. Methodist, Baptist, Evangelical, GIL, CCP, CCF, COP, Word of Hope, at iba pang mga Christian, mga born again Christian, at iba pang mga katulad din ng mga G12. Pag nagtanong ka kung paano maligtas, manalig kay Kristo, manampalataya. Tama lahat yun. Ang mga iyan, puro yan, Iglesia ng Panginoon. Juanes, Trinitarian, Apostolic, kahit na yan si Brother Mike Bilarde, Iglesia ng Panginoon yan, naligaw nga lang yan. Naligaw sa kayamanan. Wala na yung pipinipreach si Brother Mike Bilarde, kundi puro
pagpapala. Ang sabi ng Panginoon, hindi pwedeng paglingkod sa kayamanan at sa Diyos. Kapatid din natin yan. Pag tinalakay ko yung 7 iglesia, malalaman ninyo na kasama si Brother Mike. Kapatid ko yan sa Panginoon, si Brother Mike. Ang hindi ko lang gusto sa kanya, puro na lang kayamanan lumalabas sa bibig niya. Kung ano kasi ang lalabas ng bibig, yan ang laman ng dibdib. Nililigaw niya ang mga tao sa magitan ng kayamanan. Katulad ng mga bulaang guro. Ganon din yung ibang mga pastor dito. Puro na lang kayamanan, 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 kayamanan. Yan yung Church of Laodicea. Ang sabi ng Panginoon, sasabihin mo, mayaman ka, sagana sa lahat ng bagay. Ang hindi mo nalalaman, ikaw ay maralita, abang-aba, hubad at bulag. Puro kayamanan na lumalabas sa bibig. Mga pastor na ginagaya ang mga bulaang guro. Ang sabi ng 2 Peter verse 2, 3, ginagamitan kayo ng matamis na pangungusap para makuha ang inyong mga kayamanan. Yan yung mga bulaang guro na ginagaya ng mga pastor. Nililigaw ang tao sa kayamanan. Puro kayamanan lumalabas sa bibig. Walang kabusugan sa kayamanan. Yan yung Church of Laodicea. Pag-aralan ninyo yan. Walang lumalabas sa bibig yan yung kayamanan. Uulitin ko, kapatid natin sa Panginoon sa pananampalataya, itong mga apostol, itong mga Juanes, itong mga Trinitarian, itong mga Evangelical, itong mga Methodist, ano pang iba dyan? Yemilip, kapatid pa rin natin yon. Basta't lahat ng church na nagsasabi si Kristo ang kaligtasan, si manampalataya, manalig kay Kristo, maligtas ka, lahat yan kapatid natin, lahat yan Church of Christ, Iglesia ni Kristo. Hindi itong Iglesia ni Manalo, nag-iisa yan. Ang Iglesia ni Kristo, 7 na iba-ibang namumuno. Itong Iglesia ni Kristo ang namumuno to, isa lang sa buong daigdig. Hindi yan ang totoong iglesia. Ang totoong iglesia ay ang mga born again. Lahat iba-ibang namumuno. Ibang namumuno sa DIL, ibang namumuno sa Juanes, ibang namumuno sa Evangelical, ibang namumuno. Yan yung 7 iglesia ng Panginoon. Kapatid natin lahat yun. Ang mga pastor dyan, kapatid natin yan. Hindi ako galit sa kanila, galit ako sa ginagawa ng mga pastor. Gustong-gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon, ganon mga ugali ng mga pastor. Imbes na ang mga tinuturuan na dalhin nila sa pagmamahal, ang sabi ni Lord, love your enemy. Parang maging ganap kayo tulad ng inyong amang nasa langit. Ibigin ang kaaway. Kung hindi kami muntik mamatay sa minasakar kami noon, hindi ko maintindihan kung paano umibig sa kaaway. Tinuro ng Panginoon sa akin na walang kaaway na makagagawa sa harapan mo kung hindi niya ipinintulot. Kaya yung muntik kami mamasakit, pinahintulot ng Panginoon yon. Nakalagay yan sa Lamentation 3:37, walang bagay nangyari sa mundo na hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Ang dami kong alam na pastor, kunyari pastor. Pero pagdating sa pagpapatawad, hindi makikita sa puso niya yung pagpapatawad. Mayroon lamang aalis ng mga member sa kanilang church. Hindi na mapapatawad-tawad yun ng ilang taon. Hindi niya maisip na lahat ng bagay nangyari ay kapahintulutan ni Yahweh. Niloob ni Yahweh yun, pinahintulutan yun. Para subukin ka kung marunong kang matutong magpatawad o hindi. Noong na-Istanbul ako, sa aming pastora na lubos kong hinahangaan dahil ang galing-galing magpalayas ng demonyo. Wala pa akong nakitang chart na katulad ng chart namin. Yung chart namin talagang nakikita yung sinasabi ni Pablo na kapag kayo ay mag-speaking in tongues, sapat ng 2 o 3 hali-halili. Sa chart lamang namin naganap yon. Hindi katulad ng mga nag-i-speaking in tongues dito. Walang kabuhay-buhay. Doon may buhay. Naririnig mo yung Espiritu ng Panginoon. Yung nagtatangs doon talagang sumisigaw ng hihina yun. Hindi yun matapos magtangs yun.
nanghihina, tapos lilipat na naman sa isa, lilipat na naman sa isa. Ang pastor hihinto kapag may nagtatangs doon sa tabi. Pakinggan ko ano sinasabi ng mga nagtatangs doon o kung may nag-interpret. Doon ko lang nakita yun, wala yun sa ibang church. Hinangaan ko sila ng husto. Pero sino ang nag-istanbul sa akin, ang bintang sa akin ng mga kasalanan na hindi ko ginawa sila? Makalipas ang mahabang panahon dahil ayaw ko nang mag-church, ginising ako ng Panginoon sa mga panaginip na sunod-sunod. Na-realize ko na ang sabi ng Panginoon kapag maghandog ka sa akin, nung tumayo ako sa Panginoon, na-realize ko na ang sinabi ni Lord kapag naghandog ka sa akin at naalala mo may sama ng loob sa iyo, ang kapatid mo, puntahan mo, makipagsundo ka. At bago ka bumalik na maghandog uli sa akin. Pinuntahan ko yung pastora namin. Pero ang sagot sa akin, Brother Lito, demonyo ang tawag ko sa iyo noon, demonyo ka pa rin hanggang ngayon. Ilang taon na bang lumipas? Ang sabi ni Lord, kapag nagalit kayo, huwag ninyong palubugan ng araw. Ilang araw nang dumaan, ilang libo ng araw na dumaan. Ganyan ang mga pastor. Ang galing-galing magsalita. Ang dami kong alam na pastor. Walang ibang tinitingnan yung kasalanan ng kanyang mga member. Kapag nagkamali, tinataboy ka agad. Halimbawa, ikaw ay nasa music ministry, palalayasin ka doon. Hindi ganun ang ugali ng Panginoon. Hindi ka na patatayuin. Ganon din ang ginagawa ng ibang mga nagre-rebelde sa pastor. Ang pastor ayaw patayuin, palalayasin. Kaya yung isang pastor na pinapalayas ng kanyang mga member dahil nagkasala daw, hindi ko alam naman kung nagkasala, bahala sa buhay nila. Pinuntahan ko yung pastor, ang sabi ko, sino ba itong mga leader mo? Mga bunga ko rin yan. Sino bang nagtayo ng chart na yan? Kaming mag-asawa. Sa makatuwid, ikaw ang puno, sila ang mga sanga. Sino bang nagdadala sa puno? Ay sino bang nagdadala sa sanga? Hindi ba ang puno? Bakit ka pumapayag na dalhin ng sanga ang puno? Ikaw yung puno. Kung nagkasala ka, ang sabi ng Bible sa Revelation chapter 3, o kaya yung iba pang mga chart, ang sabi, pagsisihan mo talikdan at gawin mong muli ang dati mong ginagawa. Hindi sinabi ng Panginoon, lumayas ka. Tumayo uli ang pastor na yon at lumaban. Ang lumayas yung mga leader. Hindi lang ang pastor ang may masamang ugaling ganun. Pati mga leader mayroon din. Pag ang pastor imbis tulungan na makatayo, tuluyan pang ibabaon. Mayroon ding mga pastor na kapag ang member nagkasala, imbis na tulungan na, itataboy naman. Tapos ang galing-galing, yung ugali ni Kristo, wala sa kanila, hindi mo matagpuan. Ang sabi ng Panginoon, naparito ako sa mundo, hindi upang hanapin ng mga matuwid, kundi upang hanapin ang mga makasalanan. Kaya kung mayroon kang mga member nagkasala dyan, hinahanap ng Panginoon yan. Yung mga member na umalis sa chart mo, umaalis, nagkasala sa tingin mo, hinahanap ng Panginoon yon. Kayo mga pastor, ang galing-galing yung mga aral. Hindi lahat, pero napakarami. Kaya ako nagagalit sa inyong ginagawa, hindi ako galit sa inyo. Gusto ko kasi na pagpalain ng Panginoon ng Pilipinas. Ang dami-daming pastor na imbes na nagpasimuno tungo sa kabutihan, tungo sa pag-ibig, nagpasimuno tungo sa pagkamuhi sa kapwa. Isa nang binanggit ko dyan yung kanina, yung mga apostol. Ang ginagawa nila, gawain ng mga bulang apostol. Nagkukunwari sa mga member na sila ay
sugo ng Diyos. Sila yung tama kasi sila yung may apostol. Ang iba hindi. Tuturuan na nilang mamuhay doon para sa kanila na yung mga member ng iba. Imbis turuan na magmahal at umibig sa kapwa, tinuruan ng pagkamuhi. Kami ang tama, sila mali. Kami tama, sila mali. Kami sa Diyos, sila sa demonyo. Yun ang ibig sabihin ng mga pastor na yan. Punta tayo sa Juanes. Ilang buwan-buwan din ako sa Juanes nung ako'y na Istanbul. Ang sabi ng Juanes na, pastor ng Juanes na naririnig ko doon, yung mga Trinitarian, yung mga aral ng Trinitarian, aral ng demonyo yan. Kung ganyan ang marinig ng mga member mo, anong iisipin ng mga member mo? Mamahalin ba yung mga aral ng mga Trinitarian o mga Trinitarian, mamahalin ba hindi? Dahil sinabi mo na ang mga aral ng mga Trinitarian ay puro aral ng demonyo. Sabi ng pastor ng Juanes, wala ka namang mababasa sa Bible na ang Diyos ay three divine person in one God. Ang sinasabing person, tao. Ang Diyos hindi person. Kaya yung aral ng mga Trinitarian ay aral ng mga demonyo. Ngayon, itatanong ko sa inyo mga Juanes, saan ninyo mababasa sa Bible na ang naniniwala sa Trinitarian ay may impyerno? Ito si Brother Eddie, Trinitarian to. Evangelical, Trinitarian. Methodist, Baptist, Trinitarian. G12, Trinitarian. Trinitarian din. CCF, Trinitarian. Ang daming Trinitarian. Ngayon, pag sinasabi mo sa iyong mga member na mga aral ng demonyo, ay anong isipin nila? Hindi yung mga Trinitarian, mga lingkod ng demonyo. Nawawala yung pag-ibig nila. Imbis magdadala ka ng pag-ibig sa kapwa mo, mananampalataya kay Kristo, nagdadala ka ng pagkamuhi. Ano bang sinabi ni Lord? Ano mang gawin ninyo sa isa sa pinakahamak na nananalig sa akin ninyo ginagawa. Sino tinatawag mo mga naglilingkod sa demonyo, mga Trinitarian? Di ba ang Panginoon mismo, dahil ang mga Trinitarian nananalig din kay Kristo, kaya nga ituturo nila sa inyo kung paano kayo maligtas Sasabihin ng mga Trinitarian, manalig ka kay Kristo, maligtas ka. Binayaran na ni Kristo ang kasalanan mo, kaya wala ka nang dapat intindihin sa mga parosang darating na mga kasalanan mo. Gaano ba yan karami? Binayaran na ni Kristo ang kasalanan mo, magtiwala ka, manalig ka. Yun ang tinutukoy ni Kristo, ang mananalig sa Kanya maliligtas. Binayaran na ni Kristo ang kasalanan mo, kaya ikaw kung nakikinig ka sa akin, marami kang kasalanan. Hindi mo mabilang ang kasalanan mo, ang budhi mo, punong-puno ng mga nakukonsensya ka dahil dami mong kasalanan. Maaring pumatol ka ng bakla, maaring nambababaya ka ng ilang beses, maaring nagnanakaw ka, maaring pumatay ka ng tao, ang daming kasalanan, naglalaro sa iyo kung anong ganon, kung ano pa man mga kasalanan nandyan. Magtiwala ka sa Panginoon dahil ang kasalanan natin ang dahilan ng kamatayan niya sa cross. Kung hindi dahil kasalanan natin, hindi siya mamamatay. Si Kristo na parito sa mundo upang bayaran ang pagkakasala natin. Hindi niya iniintindi kung ano ka ba kadaming kasalanan. Lumapit ka sa Panginoon. Pumunta ka kung saan may born again church yan, dahil yan nagtuturo ng kaligtasan. Kahit saan. Pumunta ka, kahit Juanes, kahit hindi, kahit Trinitarian, pumunta ka para matutunan mo kung paano ka maligtas. Niligtas ka na ni Kristo, binayaran niya ang kasalanan mo. Sayang, pag namatay ka na hindi mo alam. Minsan mayroong narinig ako sa radyo, nakikinig yata kayo ng drama ng Papa Dudut. Doon kasi sa trabaho ko sa palengke malapit. Mayroong malakas magtugtog doon ng Papa Dudut. Narinig ko yung kwento ng
isang lalaki na pumatol sa bakla at yung bakla sinuntok niya doon sa hotel. Nakatulog ang bakla sa suntok niya. Dahil hindi naman talaga siya papatol sa bakla. Nagkasakit lang talaga ang mama niya at kailangan operahan. Kaya siya napilitang pumatol sa bakla, pero nung gagawa na siya ng kalokohan ng bakla, hindi niya masikmura, sinuntok niya yung bakla, nakatulog ang bakla. Nung makatulog ang bakla, kinuha niya yung cellphone at saka wallet na nagkakalaga ng 70,000 Binayaran niya yung binigay niya sa mama niya doon sa ospital, sa tumakas siya papuntang Baguio. Dahil dati silang nakatira sa Baguio. 2 taon siya doon nagtago-tago sa Baguio. Paglalabas siya ng bahay, sisilip mo na siya sa mga butas, baka may mga pulis. Pagpapasok siya sa bahay, sisilip mo na siya sa mga paligid, baka may mga pulis. Baka pagpasok niya sa bahay, hulihin siya. 2 taon niyang tiniis yun doon ng ganon ng itsura. Hindi siya wala siyang communication sa magulang niya. Pero nung dumating na ang 2 taon, namatay ang mama niya. Kaya may tao na nakakaalam kung saan siya naroon. Sa kakahanap nila. Hindi nila makontak sa cellphone. Umuwi siya dahil parang aatin siya sa libing ng kanyang mama para umatin. Sa burol, sa libing. Nag-anyo siya nag-iba siya ng anyo. Pagpunta niya ng Kabanatuan, nag-iba siya ng anyo. Dumating siya gabi doon, ayaw niya ng araw, baka may mga pulis. Pumunta din siya doon sa matanda na kaibigan niya na nagbigay sa bakla sa kanya. Sinabi ng matanda, bakit ba hindi ka umuwi dito? Ang tagal-tagal mo na. Ang sabi nung tumakas sa Baguio, natakot ako sa mga pulis. Ang sabi ng matanda, wala na yung kaso mo. Ako ang nagbayad doon sa bakla. Yung kinuha mong 70,000 at yung kanyang cellphone, binayaran ko yon kasi mayaman yung matanda na yon. Binayaran ko yon kaya inatras na ang kaso mo, ang tagal na. Ganyan ang mga tao na matagal nang binayaran ni Kristo, nagtago-tago sa kasalanan ang kanilang budhi. Gulong-gulo ang kanilang budhi ay nakukonsensya dahil sa dami nilang kasalanan na hindi nila alam matagal nang binayaran ni Kristo yan. Katulad nung si Kininto ko na nagtago-tago pa doon sa Baguio, bayad na pala siya. Matagal ng bayad ng Panginoon ang kasalanan natin. Gaano man karami yan, bumalik ka sa Panginoon. Tinatawag ka na niya, hinihintay ka na niya. Naghihintay sa iyo ang kaharian ng langit. Kaya gaano man karami ang kasalanan mo, naghihintay sa iyo ang Panginoon at ang kanyang kaharian sa langit. Huwag kang mag-atubili. Pumunta ka sa mga pastor, alam na mga pastor yan. Kahit saan pastor yan, maghanap ka kung saan ka naroon. Huwag kang pumunta sa pari, tuturo sa Panginoong Maria, wala kang matutunan doon. Maraming mga Katoliko walang alam sa kaligtasan, namumuhay sa kadiliman. Pati mga pari walang alam sa kaligtasan. Paano nila maituro ang kaligtasan? Hindi nila alam. Maghanap ka ng mga pastor. Ngayon babalik tayo sa Juanes. Imbes na turuan ninyo ang mga member ninyo na mahalin ang mga Trinitarian dahil kapatid natin yan sa Panginoon, nananalig din yan sa Panginoon. Sa inyong mga turo, pagkamuhi ang dinulot ninyo sa kanila. Kaya pag nakakita sa Trinitarian, ang sama ng tingin nila. Ito, mga lingkod ito ng demonyo. Kaya ako, nagkaganito hindi ko naman kayo gaganyanin kung kayo sana'y namumuno at nagdadala ng pagmamahalan. Ang sabi ni Morris Cirolo, nagkaroon siya ng pangitain noong 1980s, sa yata yon, sabi, Unity in the Spirit. Nakita niya sa langit ang malaking sulat, Unity in the Spirit. Paano ba tayo magkaroon ng Unity in the Spirit kung ganyan ang mga pagtuturo ninyo?
Ang sabi naman ng mga Trinitarian, hindi naman kami naniwala na ang Diyos ay tao. Tulad ng paniniwala ng Trinitarian na three divine person in one God. Ang sabi, paliwanag lang po yan para maintindihan dahil hindi namin maintindihan kung hindi namin gaganyanin. Paliwanag lang yan. Punta ka naman sa mga Trinitarian. Minsan umatin ako sa malaking chart. Hindi ko nababanggitin. Pastor, siya ang pinaka-head pastor ng chart na yon. Malaking chart yon. International. Ang sabi ng head pastor na nag-preach sa charts. Kayong mga taga-probinsya, kasi nagko-crusade siya noon bagong crusade siya doon. Kung mayroong, maghanap kayo ng chart dyan. Maghanap kayo ng mga Trinitarian chart, huwag lang Oneness. Ano ba naman yun? Huwag lang Oneness dahil iba sila. Ano bang pagkakaiba nitong Oneness at saka mga Trinitarian na mga pastor? Pare-pareho lang nagsisiraan. Paano mabubuhusan natin ng unity in the spirit kung ganyan ang mga pastor imbis na magdadala ng pag-ibig sa member nila ay nagdadala ng pagkamuhi? Paano tayo pagpapalain ng Panginoon sa Pilipinas kung ganyan ang mga ugali natin mga pastor? Lagi niyo sinasabi sa inyong mga member, kami ang tama, kayo ang tama. Sasabihin naman sa kabila, sila ang tama. Ang tingin ko sa inyo, puro na lang kayo may tama. Yun ang tingin ko. Hindi kayo puro tama, kundi puro may mga tama. Tama ni Satanas. Ano bang sabi ng Panginoon doon? Even the very elect will be deceived sa huling araw. Nadidisib kayo ni Satanas sa pag-aakala ninyo na kayo mas nakakahigit sa ibang pastor. Kaya hindi niyo mabuksan ang mga puso ninyo sa iba. Walang higit sa atin. Hindi ako higit sa inyo. Kailangan ko rin ang Panginoon. Katulad ninyo, kailangan din ninyo ang Panginoon. Nagkaganito lang ako dahil ayaw ko na mahadlangan ang pagpapala ng Panginoon na pinapangako ng mga propeta ni Cindy Jacob, ni Prophet Sado, ni yung iba pang mga nagpapaprophecy sa Pilipinas. Pag nakakita ako ng pastor ng Oneness, kapatid ko sa Panginoon yan. Nakakita ako ng pastor ng Evangelical, kapatid ko sa Panginoon yan. Matagal din ako sa Evangelical, kaibigan ko yung previous presidente ng PBS College of Bible noon. Kapatid natin yan, hindi lang nag-exercise itong mga evangelical ng gift of the Holy Spirit. Kasi kung manalangin ito, parang Katolik ang panalangin. Paano ka nga ba magkakaroon ng bababa ang Espiritu Santo sa iyo kung ganun lang ang panalangin mo? Pero mayroon silang pagbabago. Dalawa kasi ito yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit at yung guidance of the Holy Spirit, dalawa yan. Hindi yan isa. Yung mga pastor na narinig ko minsan, dito sa YouTube, pastor ng may mga apostol, ang sabi, pag hindi ka raw baptize, hindi ka ligtas. Saan mo mababasa yun na kapag hindi ka baptize sa Holy Spirit, hindi ka ligtas? Guidance ng Holy Spirit at saka baptism, dalawa yan. Ang guidance ng Holy Spirit, ito yung kapag may ginawa kang masama, nakukonsensya ka dahil mayroong banal na espiritu na nanggigising sa isip mo, sa puso mo. Kaya kapag nakagawa ka ng masama, hindi ka makakatagal. O kaya may pinaplano ka, sinasaway ka ng banal na espiritu. Ang tawag doon, guidance ng Holy Spirit. Pananahan ng banal na espiritu sa iyo. Iba rin yung baptism. Kaya sino mang pastor dyan na nagsasabi na hindi ka maliligtas pag hindi ka baptize ng Holy Spirit, wala ang katotohanan yan. Ang pagtanggap ng baptism of the Holy Spirit, yun yung pagkaroon ng power.
Kapag mahiyain ka, wala kang lakas loob, bigla kang lumalakas. Kasi binigyan ka ng power. Ang sabi ni Lord, you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag ang banal na Espiritu darating sa inyo. Hindi sinabi, maliligtas kayo. Hindi ganon. Si Kristo ang may hawak ng kaligtasan. Ang may hawak ng baptism of the Holy Spirit. Holy Spirit. Para lang magiging matapang ka sa pangangaral. Kailangang i-baptize ka ng Holy Spirit. Dahil noong panahon yun, nangangaral sila Pedro, sila Juan, takot sila sa mga alagad ng gobyerno ng Israel. Pero noong mabaptize sila ng Holy Spirit, naging matapang, hindi na sila takot. Hindi naman nangangahulog ang gumagawa sa masama. Ipinagbawal kasi ipanangaral ang pangalan ni Kristo. Kaya nila sinuwa yun. Kahit tayo, kapag ibawal ng gobyerno natin na bawal na mangaral ng salita ng Diyos, hindi tayo papayag. Kahit patayin tayo, lalaban tayo. Hindi tayo lalaban ng patayan. Ipaglalaban natin si Kristo. Hindi natin sinasabi na bawal ang kadiring, isuwain natin. Suwain natin ang gobyerno kasi mas makapangyarihan ng Diyos sa kanila. Hindi ganon. Kung sa ikabubuti ng tao dito sa lupa, sundin natin ang ating namumuno sa gobyerno. Kung katulad ng mga komunista na papatayin yung mga aral kay Kristo, ayun ang hindi natin susundin. Kahit napatayin tayo at hindi tayo papatayin, mamamatay din naman tayo. Yan ang dinanas ng mga apostol, ang pinagpapatay sila. Dinanas din ng mga Hudyo, pinagpapatay sila. Pag napunta ka sa mga komunista, papatayin ka. Pag mangaral ka ng salita ng Diyos, ang mga pastor binabaon sa lupa. Kahit sa China ngayon, gano'n pa rin ginagawa. Pinag-uusig ang mga nangaral ng salita ng Diyos. Nagkaganito ako sa inyo mga pastor dahil gusto kong magmahalan tayo. Di ba? Sarap noon. Makita mo yung mga wanis at Trinitarian nagsama-sama dahil kay Kristo. Di ba? Saya. Kung ako ang Diyos at ganyan mo ugali ninyo, bakit ko ibibigay ang pagpapala sa inyo? Sasabihin ng wanis, kami tama. Pag binabago yung pagpapala sa inyo, sasabihin ng mga wanis, amin lang to. Kami tama. Tapos gano'n din ang mga apostolic. Sasabihin lang sila tama. Pag binaba ng Panginoon, amin yan. Wala kayong kinalaman dyan, amin yan. Pag aawayan pa yung biyaya ng Panginoon, imbes na magkatuwaan tayo sa kagalakan, mag-aaway pa ang mga Kristiyano. Minsan nagkaroon ako ng panaginip na yung tao at saka yung aso naghahabulan doon sa... Kasi nung panahong iyon, inuusig ako ng pastor ko na pinagbintangan ako ng hindi ko ginawa. Nakikisali din yung mga kasama niya. Gusto kong magalit sa kanila pero sinaway ako ng Panginoon. Ibigin mo yung kaaway. Sabi ko, Lord, bakit ba humihingi ako sa iyo ng pag-ibig? Ang pinapadala mo sa akin, mga kaaway. Ang sagot ng Panginoon, humihingi ka kasi ng banal na pag-ibig sa akin eh. Saan mo ba gagamitin ang banal na pag-ibig? Love your enemy. Ibigin mo yung kaaway, yun ang banal na pag-ibig, yung hinihingi mo. Pag hindi mo matutuhan ng ibigin ang mga iyon, hindi mo makakamtan yung pag-ibig na hinihingi mo. Ganon ang Panginoon, tandaan nyo to ha. Pag humingi kayo ng mga kalakasan, ang ipapadala sa inyo ay mga pagsubok na hindi matapos-tapos. Minsan nakakarinig ako ng isang sister na nagsabi, bigyan mo ako ng Panginoon ng pambihirang pananalig sa'yo. O yung super na pananalig. Ang sabi ko sa kanya, sister, nangilabot ako sa'yo niyan. Super na pananalig sa'yo, padadalan ka rin ng super na mga pagsubok. Sabi niya, ganun ba yun? Oo, ganun yun. Kung gusto mo sabihin na bigyan mo ako ng... Yung barko ko kailangan magiging magiging matibay. Padalhan mo ako ng barkong matibay. Padadalhan niya ka ng barkong matibay at padadaanin yun sa matinding bagyo, yung hindi mahina, malalakas na bagyo.
para malaman kung matibay nga ba yung barko mo. Sabi ko, sis, huwag mo nang ulitin yan ha. Natatakot ako, nangingilabot ako sa'yo. Danas ko kasi lahat yan eh. Humingi ako sa kanya ng pag-ibig ng aso. Kahit tagain na yung aso, mahal pa rin niya ang amo niya. Minsan mayroong isang pastor nagpatotoo. Sabi niya, sa Amerika mayroong mag-asawa na katira sa tabing lawa. Mayroong isang anak na pasusuhin na maliit. Isang araw, nag-isipan nila na manghuli ng isda sa lawa. Tulog naman kasi ang bata na nasa duyan. Nanghuli sila ng isda. Kasama ng aso yung bata doon sa taas. Pag-uwi nila, kasi nakapanghuli na sila, nakita nila yung aso sumalubong sa kanila na duguan ang nguso, tumutulo. Nagpanting yung ng asawa o na high blood yung asawa o ang tawag niyan. Sa pag-aakalang nilapa yung anak niya, tinaga yung aso. Muntik nang maputol ang ulo. Takbo siya doon sa taas. Hindi naman pala yung bata ang nilapa ng aso, kundi yung sawa. Awang-awa yung lalaki, binalikan yung aso na naghihingalo. Tinawag sa pangalan niya. Bago nang marinig ng aso, kumampay pa yung tainga niya at saka yung buntot niya bago siya nalagutan ng hininga. Nakonsensya ako doon, sabi ko, Lord, mabuti pa yung aso, may pagmamahal sa amo niya, pero ako wala akong pagmamahal sa iyo. Sabi ko, bigyan mo ako ng pagmamahal tulad ng aso, Panginoon. Na kahit alam niya na ang nakapatay sa kanya yung amo niya, wala pa rin siyang sama ng loob. Hindi ko akalain na muntik kaming mamasakir lahat. Dahil pala sa panalangin kong iyon. Kaya takot na takot ako sa mga taong nanghihingi na sobrang super na pananalig. Nag-aalala ko baka matulad sila sa akin. Nung muntik kami mamasakit, tinuruan naman ako ng Panginoon na ibigin ang kaaway. Minsan ipatutuo ko ito ng malinaw sa inyo para maintindihan ninyo. Dahil walang bagay nangyari sa mundo na hindi kapahintulutan ni Yahweh. Sabi ko, Panginoon, kapahintulutan mo pala na muntik kaming mamasakir. Kung hindi pala mo pala pinahintulutan, hindi kami magkaganon. Wala palang kasalanan yung tao. Sabi ko, patawarin ko siya. Ikaw pala, Panginoon, ang may kasalanan. Ikaw pala ang nagpahintulot na imasakir kami. Pero Lord, mahal na kita sabi ko. Tutunan na kitang mahalin na parang aso. Hindi ko na kayang tanggalin ang pagmamahal ko sa iyo. Sige na Lord, kahit na himay-himay ng bitok ako sa harapan ko, mamahalin pa rin kita, sabi ko. Huwag ninyong akalain mga pastor na hindi ko kayo mahal. Kaya ako nagsasalita ng ganito sa inyo. Nagagalit ako sa masamang ginagawa ninyo, hindi sa inyo. Dahil nilalagyan kayo ni Satanas ng sabitan na parang balde at kung saan niya gusto, doon kayo napupunta. Nilagay ni Satanas sa inyong mga isip na mas nakakahigit kayo sa iba. Hindi ko sinabing lahat ng pastor. Mayroon din akong kilalang pastor na mababa ang loob. Pero napakaraming ganung uri ng pastor. Imbis magdadala ng pag-ibig, nagdadala ng pagkamuhi. Ngayon, nagagalit ka ba sa akin kung sinong pastor ka man makabasa na nakarinig na akin sinasabi sa iyo? Ito lang sasabihin ko sa iyo. Sa pag-aakala mong galit ako sa iyo, hindi. Pag dumating ang panahon ng pag-uukom at tayo na lang dalawang natira doon at sasabihin ng Panginoon na paano yan, Brother Lito? Isa na lang yung natitirang
kwarto sa langit. Hindi na ito magkasya ng dalawa. Sino ang gusto mong papupuntahin doon? Sinasabi ko sa iyo, Pastor, subukan mong hingin sa akin ng aking islat sa langit. Kapag ikaw mapunta sa impyerno, ibibigay ko sa iyo. Kahit ang pinakadukha na hihingin yung islat ko sa langit, ibibigay ko sa kanya. Kahit yung munti kaming imasakit ng taong yon, ibibigay ko sa kanya islat ko pag hiningi niya sa akin at ibigay ng Panginoon. Ang akala nila kung bakit kami namasakir, muntik mamasakir, muntik kami maubos. Sinumpa kami ng Panginoon, hindi nila alam. Pinaakyat ako ng Panginoon sa pinakatuktok ng level up ng mataas na espiritual. Ang ibigin ng kaaway. Yun po ang pinakamataas. Dahil ang Diyos ganun, umiibig sa kaaway. Naranasan ko rin pasukan ng espiritong babagsik, wala akong kinakatakutan. Kaya alam na alam ko ang mga buhay nila Haring David, nila mga hari ng Israel noong araw na walang kinakatakutan. Walang habag, walang awa, walang kinakatakutan. Walang pakialam kung ang kaaway niya buong daigdig. Alam ko yon, dahil naranasan ko yan. Ayaw ko lang sabihin sa inyo, baka magulat kayo. Pero pinasukan din akong na mahinaong espiritu. Ito yung espiritu ni Kristo. Kaya yung espiritu ng pagiging mabagsik, tinanggihan ko na. Mas masarap mamuhay sa piling ng espiritu ni Kristo. Ngayon, babalik tayo sa ating paksa. Ginawa ko ito sa inyo mga pastor. Dahil napakarami kong alam na pastor ang gagaling magsalita. Pero ang puso kapag sinilip, ang daming galit, kinagagalitan, na hindi mapatawad-tawad. Mayroon akong kapatid na nagkaroon ng problema sa asawa. Nabalita kasi na nambababae yung bayaw ko. Hindi naman pala totoo nung kausapin ko yung bayaw ko ng mahinahon. Sabi niya, no, mayroon akong tinutulungan na balo yata yun. O hiwalay sa asawa, may 2 anak. Minsan no, pinapasakay ko sa sasakyan ko kasi manager siya noon. Minsan no, pinapakain ko sa McDo. Nagchismis kami na kami may relasyon. Ayun, naniwala yung kapatid ko. Siniran ko yung kapatid ko, magpatawad ka, mapatawad. Wala din naman palang kasalanan yung bayaw ko. Nakaranas din ako ng gano'n na mayroon akong kaibigan na babae na akala mo magkasintahan kami. Kakain kami sa Jollibee. Wala naman. Wala ang gano'n. Hindi ko pinagtaksilan ng asawa ko pero may karanasan ng gano'n. Mayroon akong babaeng kaibigan na kung saan sasama-sama kami dalawa, kakain kami sa Jollibee, wala kaming relasyon, ganon lang. So naintindihan ko yung bayaw ko. Sinisiran ko yung kapatid ko kasi noon na-opera siya noon. At sabi niya pagkatapos na operasyon ko, pag magaling na ako, maghihiwalay na kami. Ayaw ko maghiwalay sila. Sinisiran ko na sisiran, magpatawad, oo nang oo, sige, oo nang oo, sagot ng oo. Pero nung sumakay na ang asawa niya ng aeroplano galing ng Davao papuntang Maynila, alas 6 ng hapon, pagkatapos alas 7 na ng hapon, ay ng gabi nandiyan na sa Pasay. Tinanong ko ang kapatid ko kung napatawad mo na ba.
ang asawa mo. Ang sagot niya sa akin, hindi ko talaga mapatawad mo yun. Bago nangyari yun, tinanong ko ang kapatid ko kung anong ginagawa ng asawa mo nung madalas kayo mag-away. Ang sabi niya, lumuluhod po sa akin, humihingi ng tawad. Tapos sinasagot ko siya na wala nang magpapako ng kasalanan mo kundi si Judas na lang. Nagmamakaawa yung asawa niya patawarin. Wala naman siyang kasalanan para huwag lang silang maghiwalay dahil mahal na mahal niya kapatid ko. Tapos oo lang ng oo, patawarin. Nung dumating yung panahon na bumaba na yung asawa niya sa Pasay, tinanong ko kapatid ko kung napatawad mo na ba? Kasi darating na siya, magtataksi lang yun, mabilis na yun dito. Ang sagot sa akin, hindi ko talaga mapatawad. Ang sabi ko sa kanya, ang kapal ng mukha mo, hindi ka nahiya sa Panginoon? Nagmamakaawa ang asawa mo, nagluluhod-luhod, humihingi ng tawad, hindi mo mapatawad. Ang kapal ng mukha mo, hindi ka nahiya sa Panginoon yan? Ang Panginoon, humingi ng tawad ng asawa mo, agad-agad patawarin, ikaw hindi. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka ba nahiya niya humarap sa Panginoon? Biglang umiyak ang kapatid ko. Sabi, Noy, magpapatawad na po ako. Pakiusap, Noy, huwag mo sabihin sa asawa ko. Hindi ko rin sinabi. Sabi ko, sige, oo. Oh, nagpatawad. O, rin na nangyari. Di ang ganda ng buhay nila. Nung dinalaw ko sila sa Cebu, mayroon na silang grocery na wholesaler. Yung kapatid ko nagmamanis doon, 2 pwesto. Yung bayaw ko naman, mayroong tracking service. Mayroong talyer na gumagawa ng mga multika, binubuo, binibinta. Ang mga anak nilang 3 na nag-aaral ng college. Sabi ko sa kanya, kung nagkataon hindi ka nagpatawad, ano mangyari sa mga anak mo? Ngayon, ang ganda-ganda ng kalagayan ng mga anak mo? Ng pamilya mo? Ganyan ang pamilyang binubuo ni Kristo. Pero kapag ang pamilya ay winasak ni Satanas, ano mangyari sa mga anak mo? Mga ngapitbahay, mga pupunta-punta sa mga kamag-anak, doon makikitira? Kung hindi ang kapatid ko nagpatawad. Ngayon, bago siya namatay, nakapagtayo na sila ng parang apartment style. Lahat ng anak niya ay mayroon ng kanya-kanyang tirahan. Ganyan kabait ang Panginoon. Kapag marunong ka magpatawad, pagpapalain ka. Kaya bago siya mamatay, nangaral siya sa mga pastor. Dahil masyadong masigla yun sa gawain. Ang sabi niya sa mga pastor, kasi may pastor na dumarating at may pastor na aalis. Nagbigay siya ng inspiration na message. Ang sabi niya, mga pastor, mag-aral, maglingkod kayo sa Panginoon hanggang kamatayan. Kung mayroon kayong mga galit at puot, alisin ninyo sa inyong mga puso yan dahil hadlang yan sa paglilingkod sa Panginoon. Hanggang kamatayan, dala-dala ng kapatid ko ang espiritu ng pagpapatawad. Kaya tuwang-tuwa ako dahil nagbunga yung magandang pangangaral ko sa kanya. Sa totoo lang, naiinggit nga ako sa kapatid ko eh. Mas gusto ko pa nga, ako na lang nasa kabaong eh. Alam ko na masarap ang buhay niya. Sa piling ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag kayo mag-iisip na ginawa ko ito dahil galit ako sa inyo. Gusto ko magmahalan tayo. Gusto ko matupad dito sa Pilipinas yung sinabi ni Morris Cerolo na unity in the spirit. Paano ba tayo magka-unity in the spirit? Kung ang bawat isa sa atin nagtitingin ng sarili niya, nag-aangat ng kanyang sarili, sasabihin, mas banal ako sa mga iyon? Mas matuwid ako sa mga iyon? Tama ako, sila mali. Hindi ganon. Walang unity in the spirit sa ganong klaseng ori ng mga paniniwala. Dahil ang paniniwala mo kapag ganon ka, mas nakakahigit ka sa iba. Ang sabi ng Panginoon, ang nagpakababa itinataas. Ang nagpakababa itinataas, ang nagpakataas ibinababa.
Sige, lumagay kayo sa piling ng Panginoon, sa buhay ng Panginoon. Sa sarili, ilagay niyo sa sarili niyo kayo ang Panginoon. Sige, ilagay niyo. Ang mga anak ninyo, nag-away-away. Parang may mga bakod. Oy, dito, teritoryo ko to, yung tao doon sa inyo. Parang may mga pader na hindi mo maaakyat. Tingnan mo kung ang mga anak mo nag-away-away, bibigyan mo ba ng pagpapala yan? Di ba pagpapaluin mo pareho yan? Para tumino? Isa lang ang nais ko mga kapatid. Ayaw kong magsalita sa inyo masama, pero kailangan. Kung hindi ako na Istanbul at hindi ako ginising ng Panginoon sa mga panaginip na sunod-sunod, hindi ko maintindihan. Siguro, nasa kahon ako ng kadiliman hanggang ngayon. Natuto akong mahalin ng mga pastor. Tinuruan ako ng Panginoon na mahalin sila. Nung nagkaroon ako ng panaginip, yung kininto ko sa iyo kanina hindi natuloy na isa yun sa panaginip na binigay ni Lord sa akin nung pinag-uusig ako ng mga kasamahan ng pastora na ngayon ay patay na siya. Nagsabi sa akin, Brother Lito, demonyo ka noon, demonyo ka pa rin hanggang ngayon. Ilang libong araw na ang lumipas, hindi pa rin pala maalis-alis sa puso yung sama ng loob sa akin. Gayong ang utos ng Panginoon huwag palubugan ng araw ang galit. Ang sabi ng Panginoon sa akin nung humingi, kasi sabi ko sa kanya, bigyan mo ko ng banal na pag-ibig ang ipinadala sa akin, mga kaaway. Tapos, nagreklamo ako sa kanya, bakit mo ako binigyan ng mga kaaway? Sabi niya sa akin, naghahanap ka nanghingi ka ng banal na pag-ibig. Saan mo ba gagamitin ang banal na pag-ibig kundi ang ibigin ng kaaway? Namanaginip ako noon na yung aso at saka yung tao naghaharutan, nasa malaking parang lunita. Sabi ng Panginoon sa akin hindi sila magkaori, bakit sila nagkakasundo? Bakit kayo hindi? Pare-pareho kayo na naniniwala ng mga anak ng Diyos, pero nasaan yung mga ugali ninyo? Hindi kayo magkakaisa. Bakit itong aso at saka tao nagkakasundo? Bakit kayo hindi? Nakakahiya sa harap ng Panginoon na hindi tayo magkakasundo. Pare-pareho tayo naturingan ng mga lingkod ng Panginoon at mga anak ng Diyos. Mayroon ba mga anak ng Diyos puro away? Mayroon ba mga anak ng Diyos na banatan ng banatan? Nasa pulpito, sisiraan ng ibang mga church. Mayroon bang ganon? Ang dami kayang ganyan. Although hindi lahat, ilan lang. Dahil sa 7 iglesia, mayroon doon hindi ganon. Yan ang Church of Philadelphia. Gusto kong aralin natin yan sa susunod. Para malaman nyo kung ano ba talaga yung Church of Philadelphia. Kaya pasensya na kayo mga pastor kung ginawa ko ito sa inyo. Mahal ko kayo, gusto kong ang pagpapala ng Panginoon, tatamasahin natin lahat. Inuulit ko, nagsasalita ako ng mabigat sa inyo. Katulad ng kapatid ko na sinabihan kong kapal ng mukha mo. Sa Bisaya, baga kay kag naong wa ka mauwaw sa Ginoo. Sa Tagalog, ang kapal-kapal ng mukha mo, hindi ka nahiya sa Panginoon. Kaya na sinabi ko sa kapatid ko, kung hindi ko siya ginanon, hindi siya matauhan. Kung natauhan siya, ay di gumanda ang buhay niya. Gusto ko na gumanda ang buhay natin. Ang gusto ko, pag dumating ang Panginoon, sasalubong tayong lahat ng katuwaan. Nagkakatuwaan tayo sa pagpapala ng Panginoon, hindi yung pagsisipahin tayo ng Panginoon pag hindi tayo nagmamahalan. Kaya pasensya na, hanggang dito na lang mga pastor at mga kapatid ko. Huwag niyong isipin kung bakit nagsasalita ako ng mabigat, galit na ako. Hindi naman talaga ako galit sa inyo. Galit ako kay Satanas.